Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Chang Ame from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. July 2024. Maraming salamat muna sa akong subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din. Sana nakataba na po sa inyo mga comments. Halos lahat kayo is resonate with comment lang mga kabayan. Ang new energy is sa iba dyan, pati pangalan nyo. Binabasa ko, makuha ko lang yung energy nyo. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto ko na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video na to, how to contact me. All the details po is nasa baba po ng video para po sa personal reading. This is a general reading, Kabayan Capricorn. Kuhanin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, o mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan po natin ang ating isipan. Tandaan nyo, hindi nyo ito personal reading. Maaring related sa work, love, job, friends, family member, co-workers, o sa business mo. Tingnan natin. Ang gulo na tingnan natin. We have the Fox. Okay. May mga makasarili, paniling lang, yan. May mga kamalian na magaganap o mangyayari. Pag-ingatan, kabayan, maging matalino, may mga suspicious person, baka mangliling lang kayo, baka may mangliling lang sa inyo. Yan, dobling ingat lang din, sa nakita ko to. We have the book, yan, pag-aralang maigi ang mga sitwasyon na nangyari sa buhay, sa relasyon man yan, trabaho man yan, new friendship man iyan, bagong pag-ibig man yan, kung ano man yan, kailangan maging matalino, okay? You need to see the fact before you take it action. And there's a mystery, may mga sikreto, ako nakikita, maybe ikaw, or may mga tao sa paligid mo na may tinatago sa iyo at hindi sinasabi ang katotohanan. Maaring may malalaman ka rin na katotohanan sa iba, or may mga kaganapan na yun nga, baka mga malaman mo. And we have the coffin, yan, may mga magtatapos. Either may mawala, maaring sa iba, nakaraan na to, ganyan. Yan, there's something lost, may magtatapos. Or nakikita ko na maaring may magbukas sa bagong pinto sa inyo. May mga lungkot, depression, baka may magkasakit, ingat din, ikaw or malapit sa puso magkasakit. Magkakaroon ng mga pagbabago or transformation sa buhay mo. Kung saang aspeto naman ng buhay, And we have the groundhog spirit, time to let go. This is the time to let go. Narin na, sa nakita ko, whatever holding you back sa nakaraan, this is a time to let go. I-let go mo na yung mga sitwasyon na alam mo na hindi na makakatulong to growth, sa nakita ko dito. Ilipihan mo, you need to be wiser and stronger. We have the 444, baka nakakita kayo ng mga repeating number na 444 or 4 plus 4 plus 4 plus baka kung ano man to. Yan, blessing in disguise, obstacle, hardship, strength, building, character, experience. There might be some difficulties ahead. Yan, baka pinagdadaanan nyo ang mga sitwasyon na may hirap sa ngayon. If you have been struggling or feeling lost, the wind of change will blow in your favor. If you've been suffering or feeling lost, something may fall apart, but you're building the framework for something much better. Hang in there. Yan, sinasabi nga dito na gano'n, na kung talagang you're feeling lost, yan, at nawawala ka na sa alignment ng buhay mo. Yun nga, siguro dito sa time na rin na mag-move ka, Kailangan mong pumunta sa sitwasyon or kailangan mo mag-let go talaga. Kailangan mo mag-let go. Yan, may mga kailangan kang sitwasyon na dapat tapusin o ayusin sa nakita ko dito. Yan, the wind of change will blow in your favor. If sinasabi naman if, diba? Baka umasa kayo. If yun. Yan. Sa nakita ko sa'yo, yan, magkakaroon ng mga pressure, mapipressure ka sa trabaho mo, magkakaroon ng mga pang-aakit, mga temptation, na mga hindi mo inaasahan.
Yan, maaring may darating na, ano ba to? Maaring makipagkita ka or magkakaroon mga chill. Yan, baka may mag-aya sa mga kaibigan sa nakita ko dito, o kaya baka ma-pressure ka sa mga trabaho mo, sa sitwasyon mo na pagdadaanan. Yun, siguro if ever na ganun, o relationship man yun, ano, o sa family mo, maaaring ganun. Siguro this is a time sa pag kung overwork ka, tapos nape-pressure ka na, sa nakita ko dito, siguro this is a time na mag-relax ka rin, no? Together with your friend, go out ka rin, ganyan. Yun, nakikita ko naman dito na if you have a partner, yan, baka more on love ang iparamdam mo sa kanya or siya ang magpaparamdam sa iyo. Nakita ko rin dito na iba siguro dito may bagong pagmamahal or may bagong mamahalin, yan, or maybe there's a person dito na nangako sa iyo na pakakasalan ka or a good life, maaring ganun sa nakita ko dito. Or kung kayo is married na talaga, mas more yung mamahalin yung isa't isa sa nakita ko dito. No? Then, nakita ko rin maaring ikaw is nabubuli sa iyong mga kasamahan ng trabaho or may nambubuli sa iyo o ikaw baka pinubuli ka. Yung baka feeling mo sa isang foundation yan, family, trabaho, friendship, kung saan man yan. Baka may nambubuli sa'yo, no? Yan, may nag-i-embarrass sa'yo. Tsaka nakita ko dito, yung iba dito pinagchichismisan daw kayo. Nila marites. May mga sitwasyon na hindi ka tanggap or hindi mo tanggap sa nakikita ko dito, no? Minsan alagaan nyo rin yung sarili nyo, no? May nakita akong tao na magkakasakit. Hindi ko alam kung magkakasipon siya, lalagnatin siya. Sana mababaw lang, no? Yan. May nakikita rin ako dito na manghihina, na may tao rin din ako na kailangan na alagaan daw. Hindi ko alam, baka may in-a-part ng family mo, ng foundation mo, may tao na may sakit or ikaw ang may sakit na kailangan na alagaan ang sarili. Need dito ng self-care, no? Be focus sa inyong mga health, no? Nakita ko dito, ikaw or sa paligid mo kung sino man ito. Nakita ko naman dito na may mga backup ka or may mga tao na willing silang suportahan ka, no, sa mga situation na pagdadaanan mo sa nakita ko dito. And then mag-ingat lang din, no, magkakaroon ng mga sitwasyon na mag-aalala ka. Hindi ko alam kung saan, pero pag mag-aalala ka, parang mag-iisip ka, ganyan. May mga pag-iisipan kang sitwasyon, pag-aalala, magko-confuse ka, ganyan. Yung may mga decisions in life na magdadalawang isip ka. Yan. Saan kaya? Ano kaya dapat gawin? Sa left ba ako o sa right? Ano? Kung may mga ganun situation, no? Kung may mga ganun situation at nahihirapan ka, humingi ka rin ng tulong sa iba. Sa malapit sa puso mo, trusted. Na alam mo mayroon din na baka mo matulungan o maka-receive ka ng advice sa kanya, di ba? Ganun. Yan, huwag mo rin sarilinin yung mga bagay-bagay, yung mga sitwasyon na nahihirapan ka. You need to share din yung problem sa iba, no? Sa nakita ko dito. Ingat lang din tayo talaga sa mga tao na pwedeng linlangin tayo. Yan, sa mga tao na paniniwalain tayo na hindi naman pala totoo, no? Baka maging biktima ka, no? Baka maging trick, baka may manloko sa'yo. Mag-ingat ka sa mga taong manloloko. Lalong-lalo na when it comes to money, no? Yung mga transaksyon na nakikita ko dito, pag-ingatan nyo. Mag-ingat tayo sa pwedeng mga mang-akit. Kailangan malakas ang loob mo, no? Kung papasok ka sa isang sitwasyon, kailangan malakas ang loob mo. Kailangan alam mo kung ano man ang papasukin mong sitwasyon na yan. Anything. Kailangan alam mo yung magiging resulta, maging advance ang pag-iisip, no? Alam ano magiging pag pumasok ko dito, ano magiging advantage o resulta if sakali after 2 years, after 3 years, ganyan. Isipin mo, maging advance na. Kumbaga, maging advance na tayo sa lahat ng bagay, no? Lalo na when it comes to money. Sa nakita ko dito, yan, may mga pang-aakit when it comes to money or may mag-aalok sa'yo, no? Kung ano man ito, kung anong alok man ito, yung baka pag-isipan mo siya.
May mga sitwasyon doon na hinihintay mo. Yung iba dito, hindi nila alam kung saan ang tamang direksyon nila. May mga pag-uusapan ako na nakikita nga na hindi mo alam. Parang may mga transaksyon ako nakikita na pag-uusapan na hihintay mo yung resulta. Parang may transaksyon ako nakikita dito. Ay, iba dito, nasaktan na. Okay. Ingat tayo. Ingat ha. Huwag kang, oh my God. Iba dito, nangyari na to sa iba. Okay. Sa iba, hindi pa. Mag-ingat ka. May mangloloko sa'yo sa pera. Yes. May magtitrick talaga sa'yo. Huwag ka agad maniniwala. Ha? May nakita ko. Kung ano man to, sa pera man ito, sa relasyon man ito, sa trabaho man to, kung anong transaction yun. Ha? Pag-ingatan mo. Baka ma-scam ka, maloko ka, malinglang ka. Baka trap lang yun, maano ka pa. Ingat ka. May mga tao dito na malalapit sa puso mo. Iba sa inyo, malihim Kahit hindi nyo sinasabi na minsan palungkot kayo, pero kinikimkim nyo na lang. Ingat kayo kasi baka magkasakit kayo. May malalapit sa puso na pwedeng may ma-ospital, ma-confine. Magkakaroon ng delay with it comes sa'yo. May mga aalalahanin, pag-aalala, pag-worry. Iba, kulang ang tulog, hindi ko alam kung night shift ka, or may mga you're feeling mo parang feeling natalo ka. Yan, may mga iisipin, iba dito, may mga iisipin in the past na sitwasyon, may depression, anxiety, ganyan. No? May mga pag-aalala ko, ano man to, no? Kailangan din na alagaan nyo yung sarili nyo, ha? Yes, may bagong magbubukas na bagong pinto. Ako nakita sa inyo. Tingnan natin. Yan, may bagong pag-ibig sa iba, no? Maaring may magbubukas or may mag-aalok ng bagong new love, new work. Basta may nakita akong bagong pagmamahal dito, no? Maaring yung iba dito sa nakita ko dito is yun nga. Baka bagong trabaho sa iba, bagong pagkakaperahan sa iba, love, no? Sa nakita ko dito. Nako. Ibig sabihin, may mga nangyari na, no? May mga mangyayari o nangyari na sa iba. No, sa nakita ko dito na magpipretend na mabait, pero hindi. No? May mga tao dito na dishonest. May mga tao na unfair. Hindi ko alam kung boss mo, yan, baka nabubuli ka na sa trabaho mo, kaibigan mo, kung saan man to. May mga tao na dishonest, and then, hindi nagiging totoo, disbalance. May mga sitwasyon ako na nakikita na pangit ang magiging bunga. Ano pwede ko malaman kayo? Pag-ingatan nyo lang yung sarili nyo. Oo, darating ka sa part na may sitwasyon na mapapagod ka. Or makakaramdam ka ng pagod. No? Sa nakita ko dito. Mag-relax ka. Baka pagod ka sa mga trabaho mo. Baka mapagod ka. Yan. Parang siguro halimbawa sa trabaho, ito lang yung sahod mo, pero yung ginagawa mo, pang 2 days na trabaho no? Parang over naman. Babuli na yun, di ba? Yung mga ganong part. Parang over responsibilities. Yung mga ganon, no? Baka sakaling makaramdam ka ng pagod na, no? O, Chesang, ulit Oy, kochi. Okay. Yung anak ko. Sumuot na naman siya sa Hi, Capricorn! Ay, anak ko isa. Ay, ito, anak ko isa. Hi, Capricorn! Baba. Kilo mo. Ulit. Okay. Hello kayo, anak kay Capricorn. Sumuot yan dun sa sumuot na naman siya sa ganun. Doon sa gilid ng kama. Hindi, pwede ka namang lumipad. Ba't pa doon ka pa dadaan sa gilid-gilid? Lakas ng patapeno. Ingatan mo, ha, mag-self-care ka, magtutulog ka. No, baka magkasakit ka.
Okay? O kaya may taong may sakit dito, may taong na delikado na dapat alagaan. Part of the family, ako nakikita dito, baka may magkasakit, maaring magulang or asawa ang nakikita ko dito, no, magkakasakit. Sa iba dito nangyari na to. Pero baka mangyaring uli, no, baka magkasipon ka, magkalagnat ka, or a part of the family, baka nanay mo, asawa mo, anak mo. Or basta family siya, or ikaw, no, sa nakita ko dito. Ingat-ingat lang din. Yan, magkakaroon daw ng mga pagkikita-kita, no. Maaring iba dito magsisimba. May pagsisimba, at pero din ako nakikita na very religious no. Iba sa inyo, ano kayo? Nurse, doctor, teacher, lawyer, healer, religious person. Nakapagpahil kayo, mahilig magpayo, advisor, servitude, alliance. Yan, nakita ko. Mga ganun siguro yung ano nyo. Nurse. Mga ganun. Caregiver. No? May mga makikita-kita, maaaring may ikakasal, ano, sa iba. May ikakasal. Congratulations kung sino man yung ikakasal. Maaaring a-attend ka ng kasal, or kayo yung ikakasal, or may ikakasal na part of the family, maaaring ganun. May makikita na may mga getting together ako nakikita. Meron ako makikita sa iba ng achievement, a little goal ng achievement na marireceive. Sa nakita ko dito, may happiness, enjoy, and nakikita ko rin na parang may community, teamwork, ganyan. May mga party, surprise event, something gano'n. May coming home, baka may dumating, no, sa nakita ko dito. There's a new beginning, ako na nakita na magbubukas. Yun nga, baka bagong buhay, ya, baka magkakaroon ng transformation when it comes sa'yo, yan, o kaya sa family mo, sa anak mo. Yun nakikita ko. You need to learn from the past, whatever, kung ano may mga nangyari sa nakaraan, kailangan nating may matutunan doon sa nakita ko dito. May mga pagpaplano ako nakikita dito, no? May mga pagpaplano, maaring mga hindi magkakasundo-sundo when it comes to a plan. Maaring kapatid mo, family mo, kasama mo sa trabaho, karelasyon mo. Magkakaroon ng mga conflict, malaki man o maliit ito. Yan, magkakaroon ng conflict, magkakaroon ng mga magtataas ng ego sa iba, no? Yan. Maaring hindi siya malaki na problema sa nakita ko, hindi siya big deal. Pero siguro hindi lang kayo magkakaintindihan. Maaring magkakaroon din sa iba siguro past issue na to, no, sa iba. Parang hindi ko alam kung may nag-aaway when it comes to a territorial, no? Pero magkakaroon siya ng, we have the star kasi ibig sabihin magkakaroon ng pagbabago, no? Sa nakita ko, may tao dito na kailangan daw mag-heal. Tao na na-hospital, tao na na-confine, na-paralyze. Na kailangan protektahan, depensahan. Kasi, yun ang nakita ko. Kailangan need to make sure na itong tao na to is magaling. Parang ando naman na magiging gagaling siya. If ever. Yung nakikita ko ha. Tingnan ko. Anong plano? Bakit andyan siya? Okay, magdadaan kayo sa situation na medyo para feeling ko maguguluhan ka. Halimbawa, may mga plano for a birthday, for a happiness, for something. No, na medyo hindi magkakasundo talaga. May mga plano, maaaring plano, pag-uusapan, mga ganun. Nakita ko dito. Dadaan ka sa sitwasyon daw na parang magkakaroon ka ng doubt, magkakaroon na option sa buhay, yan medyo magulo ang utak, no, sa nakita ko dito, hindi mo alam kung it's time na ba to move on, to stay, to take it action, yung mga ganong sitwasyon. O kaya maaari na may mga pagpaplano o preparation, o maaari may i-discover ka pa, kaya medyo magulo yung utak po. May mga ganon, either sa trabaho to, sa family, sa karelasyon, o sa kaibigan. Yun na nakita ko, no?
Kasakit daw yung ulo nyo, tsaka pa. May tao ko may nakita may sakit. Masakit ang ulo, masakit ang paa. Hindi ko alam kung nabaldado siya or yung nakita ko or masakit lang talaga yung paa niya. Ngayon nakita ko, no? Ingat-ingat lang. Magkakaroon ng mga hesitation o pag-aalala dahil sa mga gustong ma-achieve sa buhay na mga hinihiling sa taas na medyo siguro natatagalan makamit, no? Medyo mag-aalala ka sa mga ganon. Sa nakita ko dito. May makikita ko dito na parang medyo mai-stuck ka ata at hindi ka makakapag-focus sa isang sitwasyon kasi hesitate ka, no? Maaaring magkaalala ka, may mga decisions in life na hindi mo agad mapagdidesisyonan. May pagdadalawang isip, may doubt, no? Okay naman yan, basta you need to plan very carefully, no? Para hindi tayo mag-mess. Maganda naman din yun. Sa lahat ng bagay, kailangan ng pagpaplano, no? Sa nakita ko sa'yo dito, yan, maaring sa iba is nagyari na ito, maaring nagkaroon kayo ng problema with it comes to a money, with it comes to a trabaho, or sa business mo. Yun ang nakita ko dito. Maaring iba natrap kayo, may nangloko sa inyo, maaring ganun, niloko kayo with it comes to money, no? Iba. Ingat din sa mga panloloko. Okay. Ibig sabihin, teka, titignan ko ha. Iba dito breadwinner. Nandito yung part na gusto mo i-secure yung, may tao dito. Pero dito mother figure. Iba dito working parents. May mother figure dito na kailangan daw ng pahinga. Kailangan mag-relax. Kailangan alagaan. No? To recover. Yun ang nakita ko. Ano pong mayroon sa kapirahan niya? Wow! Kapirahan mo! Oh my God! Congrats! Yes! Angat na yung buhay mo, Capricorn. A wheel of fortune. There's a lucky. There's a fortune. There's a new direction when it comes sa kapirahan. May good karma na darating sa buhay mo. Oh my God! O, di ba? Nadinig yun naman yun siguro sa mic. Kamusta yung kaparahan niya? O, di ba? The Wheel of Fortune. Nasa sayo na. Marireceive ka na pagbabago sa buhay mo. The luck is in your side. Wow! Congratulations! Arigato namaste. God bless. Bye!